Pagkatapos ng mga best-selling novel na Twilight at Hunger Games, ang Harry Potter naman ang isinalin sa wikang Filipino ng isang publishing house. May report si Micaela Papa. Harry, isa kang wizard. Biglang tumahimik sa loob ng kubo. Tanging ang dagat lang at ang sumisipol na hangin ang maririnig. Ano ako? Singhap ni Harry. Isang wizard. Sabi ni Hagrid na muling naupo sa sofa na lumangit-ngit at lalo pang lumundo. Kung pamilyar ang mga linyang ito sa'yo, ito kasi ang simula ng pakikipagsapalaran ng boy wizard na si Harry Potter sa kagila-gilalas na mundo ng mahika nang maging estudyante ng Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ngunit di tulad ng Harry Potter na nakasanayan mo, bawat salita rito inilimbag sa wikang Filipino. Feeling mo nabasa mo yung English book, naintindihan mo siya, pero dahil sa experience namin sa pagta-translate, nakita namin may mga words na ang napaka-foreign pala. Bakit ko babaliwalain ang wika natin kung lalo na kung may mga readers na gustong basahin ito sa wika natin? Ang Lampara Publishing ang naglimbag ng Filipino versions ng sikat na Twilight series, Hunger Games series, 50 Shades of Grey at mga nobela ni Nicholas Sparks. Ngunit naging mas mahirap daw ang proseso ng pagsasalin sa Harry Potter. Bukod sa mataas na halaga na ibinayad nila para sa rights ng libro, kinailangan pa raw aprobahan ng ahente ng may akda na si J.K. Rowling ang itinakdang translator na si Becky Bravo. Gayunpaman, hati ang opinyon ng mga mambabasa sa bagong bersyon. I'd like to compare. Tapos gusto ko din ma-appreciate yung Tagalog. Hindi kasi bagay yung theme ng story dun sa sa Tagalog. Si Chaz Coloma, die-hard fan ng Harry Potter. Hindi lang kasi nagtapos sa libro ang pagkahumaling niya sa Harry Potter. Umabot pa sa DVDs, action figures, at kung ano-ano pang may kinalaman sa serye. Para sa kanya, pagyurak sa orihinal na akda ang pagsalin sa wikang Filipino. Meron kasing humor na maiintindihan mo siya in context dun sa original language, tsaka dun sa culture na yon. Na kapag sinubukan mo i-translate sa kultura natin at sa lengguwahe natin, mawawala yung pinaka-sense. Pero ayon sa linguist na si Ricardo Nolasco, ang mga ganitong pagsasalin ang unang hakbang para mas maunawaan at mabigyan ng pagpapahalaga ng mga Pinoy ang ating mga sariling wika. Kaya naman mainam daw na maisalin din ito sa Cebuano, Ilocano at iba pang lengguwahe ng ating bansa. Yun ang ultimong katibayan na kaya na ipahayag sa sarili nating wika, yung anumang ideya na matatagpuan natin sa ibang kultura. Malaki maitutulong nito sa pag-iintelektualisa hindi lamang ng Filipino kung hindi yung mga wika sa Pilipinas. Micaela Papa, GMA News.